Isang compound sa Rodriguez, Rizal ang naging saksi sa paulit-ulit daw na pangmomolestya sa isang nooy 8 taong gulang na bata na si Josel. Hindi niya tunay na pangalan. Anong pwede nyo ikwento sa akin, Tay, nung madiscover nyo itong ginagawang pambabastos po sa inyong anak? Nandun po ako sa bahay nyo, nakita ko. Nakaupo ko rito sa pintuan. Aha. Kasi yung anak ko, itong yung tito niya, naglalaba. Tapos yung anak ko, pumunta na CR, binabastos na. Aha. Ilang beses na ginagawa sa anak ko yun. Makalipas ang 7 taon, habang nagkakaisip ang dalagita, lumalakas rin ang loob niya. Nakaipon ng tapang si Josel para wakasan na ang paulit-ulit na pangmomolestya di umano ng kanyang tiyuhin at pinsan. Humingi na raw ng tulong ang dalagitang si Josel sa kanyang ina na tinawag naming si Delia. January 2022, agad nang nagsumbong si Nanay Delia sa barangay tungkol sa di umano'y panghahalay na pinagdaanan ng nooy 15 taong gulang niyang anak. Ma'am Vicky, paano nakarating sa inyo yung sumbong? At ano yung kagyat nyong ginawa? Agad naman po nagpa-responde yung aming hepe ng Barangay Tanod. Malapit lang po kasi sa aming headquarters yung area nila eh. Opo. Mas naunang dumating po yung mag-ina. Okay. Doon sa aming nagresponde. Humingi na po ako ng sasakyan para madala siya sa WCPD. Okay. Wala nang inaksayang panahon ng barangay at agad na tinulungan ang dalagita. Iyak siya na iyak, hindi siya makapagsalita. Yung sinanay na lang po ang nagkwento sa amin na ganun daw po yung nangyari sa bata. Hindi naman po namin na-i-blatter gawa ng bawal po yun. Kailangan nakadiretso po yun sa WCPD. Pero nang hina ang loob ni Josel nang biglang pumanaw ang kanyang ina noong Hunyo ng taong 2022. Sobrang hirap po, parang wala ka pong kakampi. Hindi mo masabi yung mga nararamdaman mo. Dito na rin daw biglang nag-disappearing act ang mag-amang Nestor at Ronnie. Kaya ang tatay ni Josel ang naging kasama niya sa pag-aasikaso ng kaso. January 2 nitong taon, ibinaba na sa wakas ang warrant of arrest para kina Nestor at Ronnie. Una, nalaman namin through operational research na nasa bundok pala ng Rizal ang ama na tinatanggi niyang siya ito. Makalipas ang 1 buwan, February 2, kasama ang resibo, nagtungo ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, DSOU, sa Rodriguez, Rizal para daktin ang unang suspect, ang tiyuhin ni Josel na si Nestor. Pero pati paghahanap, kalbaryo rin! Kinailangang umakyat ng bundok at tumawid ng ilog ang mga operatiba para matunto ng suspect. Tagong-tago! Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel